Once again, kumusta? Na usab kamong tanan mga igsoon ug mga kahigalaan ko din sa Dios. Panalangin grasyag kaluoy ta sa atong langit nga man. Sige apon manaw ta kanatong tanan ug welcome sa another day of Bible study sa tulumanuntang di Sovereign Grace Hour. Kabalasab ninyo inyong mga kahigalaan. Andres Atob Jr. ang under shepherd ni mga iglesia sa Davao o gasab atong sparring partner ni atong programa Attorney Lemuel Atop ba. Akong pinaot nga kini atong programa diri sa kahanginan nahimong padalangin alang kanimo higala igsoon. O gani kung na kay mga pangutana padangat na des tong tuluman kay atong panikamutan sa pagtubag no if ever na number na to sa smart is 0918-54-84-852 o usab sa globe number na to nga 0995-2130-764. Sige, tata sa pangaliw po apan sa dipadin na salamat sa Ginoo imong mulang puso no ato ang ipatigayong midweek service and prayer meeting gabi og salamat sa Ginoo bisan pagani day no sa paghatag message ni Pastor Freddy si atong speaker sa atong panimbahon gabi. Pastor Freddy tarong din nato sa mga makauban atong pagbiyahe this early morning. Kita tanyo dia ha sa Surigao City no o tugod sa Ginoo may pagbiyahe Father Lindon, ako, Pastor Freddy, Pastor Jojo Alwad o Pastor Virgilio Iligan din sa Compostela. Di alang kaulat Pastor Iligan sa Montevista. Si Brad Jojo sab di po siya sa may nabunturan mahapit na mo. Hapit mi das tagom day karong nga buntag ya may mamainit Sister Sally Dila Piña diya sa imuhang putukan no kay lami kay nang iyang loto din nga putumaya parisan podog sikwati no chocolate sige tugod sige kita tanyo diha og imo kalimot pa igsoon nga ang atong Bible seminar og mga adlaw din ni Surigao City pagahimuon nato na diha sa second floor Sovereign Grace Landmark Baptist Mission diha sa second floor sa Pingals Tailoring Building sa Kaskag Village. So sa buntag ugma magsugod ibok adlaw ta no bahog-bahog nga paghisgot pagtuon sa pulong sa Ginoo niya. Maghatag ko tag mga basahon. Basta mo diha Brother Roger Crinero kang Rosalyn mama ninyo diha kaparintihan Evan sa Kangster Terry Lim. Of course, no, Pastor Kenneth Educran, Brother Kenneth. Kita ito yung may pagbiyahin ninyo. Lahat mo sa Rigaron, daan. Brother Alex, mantabuti. Masama na, Brother Alex, ha? Kanang pamasa sa niya ko, Alex. Di ata tulog, Alex, sa kuhan. Di ata mag-ubag tulog rin sa tuwang tigumanan, no? Sa mission. Okay, sige. At ito pa ibalo di karong Domingo, Brother Jaime, kalimot Brother Jaime ha. Brother Jaime Abidijos ang atong gihangyo nga mo dala sa Sunday School, no? Kay si Attorney Lemuel ang maghatag sa message. Sunday School sa adult, no? Brother Jaime Abidijos. Og atong gihangyo po dahil si Brother Dexter. Brother Dexter panganuron nga mausay mo bisita sa atong mission, Brother Dex, okay ra si mo ha? Ikaw mo bisita sa atong mission din sa Barakatan, Turil, no? Dari sa Barakatan, Turil. Nga kauban sa itong makaisuran diha, no? Nunong. Ako itong giinan diha, magsulat diha ko ni G, no? G, sa pilagay mo G, no? Kana na ang pahibuton ako sa Pastor Freddy nga ang church sa Davao musulat dito sa San Antonio Church Pastor Petagosi pag request sa
pag-release sa imong membership, no? Nga makatransfer din sa Davao. Kayo, happy birthday day, hindi pa ko malimot, no? Happy birthday day nga to sa karong adlaw, no? Brother Roger Daroy, mosa kada Brother Roger, no? Nga birthday karong adlaw og usab sa kang igsoong Rosita Balco, wife ni Pastor Warlit Balco din sa Kalian. Text day sa ko, Brother Warlit, nalay ko ituyo nimo, Brother Warlit Balco. Og sige, ito ta sa pangalyo po, no? Biyahe nato karong adlaw ay panugyan nato din sa Ginoo. Baga preta sa pansali pa diyan na di mo ato sa labon si Brother Romel, atong giyang si Brother Romel di ay karong Domingo ikaw po dahil Brother Romel kung pwede mo ato dito sa Labon Mission, no? Sige, magkapreta. Among gi kalipay amahan nga langit noon nga this time amon sa mga matun-an na imo mga pulong gani akong pagampo nga mahimot kang magapanalangin dinhi. Bless, O Father, among tanan buluhaton. Bless man, O Father, bisan pagani ang biyahe na mo karong adlaw to sa Surigao City. Layos ng matang sa kadautan, Brother Lendo nga magmaneho. Lord, ikaw mag-bless. Even, Lord, akong pagampo sab may pagbiyahe. Pigsara na mo, Brother Ruben, nga mo, apasab na mo, Ginoo, mga lawa. Pray, Father God, bless ang Bible Seminar. Again, din isa Surigao City, Ugma. Thanksgiving sa pang mission sab sa Surigao City karong Domingo. O ang mission sab din sa Kantilan, ikaw, Lord, magapanalangin. Bless our Father, sila sa mga nag-birthday day karong adlaw, Brother Roger Daroy o Gisong Rosita Balco. Sa mga nag-birthday, palangat sila ginusdalhan pang mga birthday sila kinabuhi. Father, amon yung mapagampo, bless ay mga pulong karon, bless sab sila sa US, sila ni Brother Jaime, sila Beth, Christy, tibok ka pamilya, even Lord, sa kang RP o sa kang din sa Australia, Pinpin, bless o Ginoo. Sa mga nagbalatian, O Father, again, extend nimo, Lord, imong healing hand nga kanila. Amon ning pasalamat, kanimo amahan, pagpalugyan, bless up, Lord, sila ni Bimboy, Charis, Lemuel, sa ilang mga pagpaningkamot. Bless ang mga negosyo sa mga kaigsuuran, sa church, sa missions, mga panginabuyan. So, Father, among gikumit kanimo ang tanan, lawan nga madawat sa ngalan ni Kristo ang among ginugmaluwas o Dios. Salig na mo, aman, kiningatanan. Amen. Amen. Sige, Paigsoon. Ito sa una. Ito sabi nga pagpalandong sa pagpanudlo sa ito ang Ginoong Hesus Kristo. Ito sa Book of Matthew. Please turn your Bibles. Book of Matthew, and then sa Kapitulo 4. No? Chapter 5. Matthew chapter 5, isigutan na to ning blessedness. No? Muna yung tawag ko the Magna Carta of the Church or the Constitution of the Church. Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7. Ito magsun sa versikulo 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pastor, before na ko expound, imutan na mo, ngayon ako nga, Constitution of the Church na siya. Kaya sa chapter 4, nagtukod na ba si Christ din ng Iglesia? Matthew 4, dili sa Matthew 16, o Matthew 4, kaya katong sa 16, pagpaligon lang to ni Christ sa Iglesia. Dili sa Matthew 4, natukod niya, no? Sa ako nang karon na yung expound din sa to ang pasabot rin sa kahanginan. Okay, balik tayo sa Matthew 5, versikulo 5. Blessed are the meek, mga maaghop, kay sila, din for they shall inherit the earth. Now,
niya bang mga may tagmik. Kaysa ba itong ma-example, speaking about meekness, kana bang mga mapainumsanon kaayo, no? Sabay exact word anang mapainumsanon, awa naman siguro mapumsanon, dili, so kay sa mapahitason. Desa ang pinaka-example na ito ni Mason, walay lahi ko dili si Christ, no? Kuan kay siya mapainumsanon, bisan pa gani itong gitamay siya, ang gaya-gaya po siya magsaba. Wala nga, kung naman tayo supreme example sa meekness, ang ato ang Ginoong Hesukristo. Usa pa sa mga giingos sa Biblia nga so meek, si Moses. Si Moses, kaya lang napura po si Moses atong mga Israelites nga sa iyang kapanahonan, bagulbulan. Awa nagkapugong si Moses, bunalan niyang bato nga kasunod kanila. Niya sa Psalm 37 Mason, mention sab na diyan ni David, speaking about meekness, nindot niya ni David sa 37 sa Salmo, unya sa verse sa verse 11, ingon din sa 11, but the meek shall inherit earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. Siyempre, kung ang tao painubsanon siya, mapuno siya sa ingon niyo, sa itong verse nga gibasa, and shall delight in themselves in the abundance of peace. Kini pre pong meekness sa maigsoon, usabaya na sa makita nato sa usa ka tawo nga mature, mature spiritually. Ano kasulti ko na, taon nyo ang verse 37, Salmo gihapon, Salmo 37 versikulo 37, nga matod pa dinhin ni David ba kasulti ani? Yes, si David ang namulong ani Psalm 37. Ingon pa niya din hiyo, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Di man ingon din hiyo, bantay ang taong ingon din hiyo nga perfect, bro, dili ingon nga perfection nga kanabang di makasala, kundi ang ipasabot ini is maturity. Di man ang taong hingpit or gulang diya sa pagtuo, upright, rather ang perfect nga din tanawa ang taong righteous or matarong, kay din kay arunay malipayong kaulian sa tao sa pakigdait. So mo na nga gi-mention ni Christ din sa mga verse Matthew 5 nga bulahan, blessed ang mga mapainusanon, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Of course, magsoon di man nato ni maatayin kung dili ta magtuon sa pulong sa Ginoo, i-aplikar ang pulong sa Ginoo dinhi nato, di man nato na mahimo, no? So naagay pagpaminaw, pagtuon sa pulong sa Dios, then application. Magina, no? So tama niya itong ginahimo, matag adlaw nga magapaminaw sa pulong sa Ginoo aron nga mugrota nga tos maturity. Kung na-save ha, kung naluwas na. Pero kung wala pa, ikaw lang pagsatig kaluwasan ay always say these important things, no? Nga ang tao dapat mo ilagyo siya pagkamakasala. Unya, bang saligan niya, walay lain sa iyang kaluwasan si Christ lang yun. Sige, ito sa atong today nga hangyoon, no?
karong Domingo. Si Brother kung gyapon Brother Lino. Brother Lino nga mo mahatag message gyapon diri sa tong mission sa Tagum. Ngayon mo tag another round of training atong makaigsunan din sa Del Norte, no? Og Brother Ray, minasa ko si Brother Ray, kini bang umagad ni Brother Jimmy pa tambong nga siya sa Thanksgiving. Si Brother Jimmy Probadora din sa Langan ina dito Brother Ray nga patambungon sa Thanksgiving sunod semana 16, no, din sa atong mission sa Panabo, Tagum, mission sa Tagum. Libog-libog naman taani mo igsoon sa daghang mga schedules, no, sa Tagum. Thanksgiving is karong Sunday, no? Sunday. Saturday. Sunod semana, May 16. Sa May 23 sa Malalag Church, sila Pastor Bagi. Okay? Kini bang nangutanan na ito sa bansalan, no? Nga ingon pa niya, dari sa si RP. Ako tong tibawason tong pangutanan ni mo, pinga kay nabitin tong pagtubag na ko. Morning Pastor, mato pa ni RP din ni. Madula ko'y pangutana, nga naman nga, nulo ka man nga ang kaluwasan sa taong Kristohanon, pagtuo lang, walay mayong buhat. Apan nga naman nga, nag-iyon diya sa Santiago, to, chapter 2, sa 18 to 26. Bagani Pastor, akong pangutana. RP sa bansalan. Now, sa ako nang giingon, duha ka klaseng pagkamatarong, no? Justification. Una, pagkamatarong atubangan sa Dios, ikaduha pagkamatarong atubangan sa tao. Ngano nga atong gipasayas din sa atong programa nga ang salvation. Walay parte ang kaluwaang mayong buhat diha sa part sa tao ang mayong buhat aron nga siya maluwas. Nganong dili na maong gitulo sa Bible. Una, manggod ikalang RP, ang gingon sa Biblia, ng tao spiritually dead. Spiritually dead ang tao. Okay, tulo man atong komposisyon. No? God created us. Ingon nga doon natay espiritu, kalag o lawas. Kanang tulo, dili na usara, naglahi na ato ang pagkatao, galangkob sa espiritu, sa kalag o sa lawas. Unang Tesalonica 5:23. Maningon ni Paul din no? Pray God that your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Karon sa Bible, gisgutan din na sa Genesis 2 verse 16, matod pa siguro nga sa adlaw nga mukaon si Adan sa gidili nga bunga, mamatay siya. Diba? The day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ingon warning sa Dios kang Adana. Pagkaon ni Adan og diba sa gidili nga bunga, wala sila diha mamatay physically. Wala. Midagan pag 900 kapin kay si Adan nabuhi man sa 930 kakatuigan. Unsa dito gipasabot sa Ginoo? Nganong niabot ko din aning bay na igalang RP nganong way labot ang kaluwasan? Rather ang mayong buhat des kaluwasan sa tao. Aron siya maluwas nganong dili mayong buhat iyang himuon. Tungod na kay ang tao namatay siya spiritually. So si Adan, pagkaon niya sa gidili nga bunga sa Dios, nasiparit siya sa Ginoo, nahamulag siya. Kaya ang kulugan mo sa pulong death is separation, pagkahamulag. Ang tao mamatay physically, imbulag diya, nihawa diya ang iyang kalag spirito sa iyang lawas. No, mo nang di na mulihok ng lawas kaya wala na kalag, wala na espiritu diya sa iyang sulod. Ang tao po, ay galang arpi, sa diyang nakasala tubang sa Ginoo, nahamulag siya sa Dios. So, bisag physically alive, buhi ang maong tao, sama ni Adan itong panahon nahamulag siya sa Dios. Spiritually, namatay siya.
Pagkamatay niya spiritually, mo sa manitabo sa ng mga tao. So, ang sabay kailan sa taong spiritually dead? Good works niya? No. Ang kailan niya, life, kinabuhi. Kaya masih kinabuhi, spiritual. So, kailan siya espirituhanong kinabuhi. Buhion siya dapat. Munang kailan siya nga i-born again. O ang pagka-born again, dili na may tabo pinagi sa good works sa tao. Maghimo siya maimbuhat para ma-born again siya. No. Dili. Og mo nang nahitabo sa kang Apostle Paul, kang Saulo. Pakita tayo mga example sa Biblia, no? Si Saul of Tarsus, nga persecutor sa church kaniya to. Physically alive si Saul, but spiritually dead siya atong panahon na. So, wa pa siya mahimong Kristohanon. So, sa may kahala ni Saul of Tarsus, aron mabuhi siya spiritually. Good works, bantay siya sa kasuguan. Pero, na-born again ba siya to? Naluwas ba siya? Wala. Hantod nga ang Ginoo nagbuhi kang Saul of Tarsus dito sa dalan sa Damascus. Buhat Kapitulo 9. Kay si Saul of Tarsus, dahil sa pag-persecute sa mga Christians, o usama din siya sa mga gipili sa ginungutos kaluwasan, there at Damascus, katong kahayag gikan kang Christ, miigo kaniya. Basa na ito na sa Acts chapter 9, ika sa verse 1, nga ito sa unahang mga bersikulo. Katong kahayag gikan kang Christ, nagdala tong kinabuhi, kaingon sa John chapter 1 verse 4, Juan 1:4, diha kang Kristo ang kahayag, o ang kahayag mo ang kinabuhi sa mga tao. In Him was light, and itong basahon kadali, pamatod na niya, Acts chapter John chapter 1 and then verse 4, yung din in Him was life, diya kang Kristo ang kinabuhi, and the life was the light of men. Muna nga, kato si Saul of Tarsus, gibuhi siya sa Ginoo unas tanan. Dili kay naghimog good work si Saul of Tarsus og nabuhi siya spiritually. Naluwas siya, no? Dili na mao. Kung dili, buhi undaan mo sa katao spiritually dead. Manang si Apostle Paul, ingon siya sa Efeso Kapitulo 2, he included himself in that regeneration, in salvation. Oro, Ephesians chapter 2, and then versikulo 5. Ingon din ni Paul, Apostle Paul. Even when we were dead in sins, bisan sa mga patay pa kita diya sa kalapasan, kasalanan, nagbuhi ka na to. Hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Karon sa bato nahitabo sa life ni Saul, dito sa dalan sa Damascus. Muna nga, higalang arpi, kapag kumuman ani kong explanation na, muna siya. Way labot ang mayong buhat. Diya sa tao aron siya maborn again or maluwa siya. Way labot. Dili siya kahimo, dili siya maborn again pinagi sa paghimo sa tao good works. Or bautismo, bunyag, di po na. Dili po church membership. Manong daghang sipyat ani sa kaluwasan. Daghang pati sa daghang sipyat ay. Pagtuo nila, kung bautismohan, maluwas na, maborn again, or maghimo good works. So, di na ta maghimo good works, pastor. Okay. Di na ta. Pero, sa Santiago 2. Pero sa di pa niya na, mangita pataglaing taong naluwas, dili sa iyang binuhatan, sa grasya, kaluoy sa Ginoo. Si Abraham. Asa mabasa? Dini sa Book of Romans, chapter 4. Roma, kapitulo 4. Sa ito makita din sa Romans, chapter 4.
Hatag si Apostol Paul ani example kay sa Santiago manggudigal ang arpi, diya sa Santiago kapitulo 2 nga imong gikutlo, gigamit og hatag illustration or example si Santiago kang Abraham. Si Abraham na matarong. Sa usang pagya si Abraham na matarong. Biyatong tarong sa Romans chapter 4. Verse 1, ingon din what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh has found? So may itong ikasulti karon kang Abraham nga to ang amahan sa pagtuo. For if Abraham were justified by works, yes, whereof to glory, but not before God. So may itong masulti kang Abraham nga itong amahan sa pagtuo. Ayun din nga kung si Abraham daw namatarong pa pinagi sa mga binuhatan nan aduna siya ipasigarbo dir apan dili atubangan sa Dios. Kayon sa may giingon sa kasulatan, verse 3, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Sa may gisulti sa kasulatan, si Abraham misalig sa Dios, mituos Ginoo, o kini mooy giisip kanya nga pagkamatarong. Te oras maigsoon nato ni parin ugma. Ato ni isgutan dayon. Kini ato nga pag-isgot pagtuos pulong. Napayde ka mapungutan na diri panin ako kanang matubag ato ning tubagunon Pero wa naman tayo oras ato ni parin ugma. Salamat sa inyong pagpaminaw. Gani akong panginaw tigala na ikaw karong naminaw. If ever pa ka masave. Nila yung pagkamakasala at tubangan sa Ginoo. Come to repentance. Then, trust Christ. Saligan mo, ulay-lain, si Ginoo Kristo lamang. Siya ragyod ang bugtong makahatag kanimo higala sa kaluwasan. Akong sa makosa pa, sa di pa ta magtapos, pahibalo na ko ni sa makosa pa, kang Brother Romel, kung pwede Brad Mel sa labon ka karong Sunday o Brother Dexter pangaron rin sa ang barakatan sige ato ta sa pagtapos inyong higalas kanginan Andres Atop Jr. Manamilit kaban ni Attorney Atop Limel manamilit kami magaingon ang Diyos magapanangin kanatong tanan. Daghang salamat.